Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin for today's video sa politics tayo guys. Boying Remulla, papayagan na ba na makapasok ang ICC para imbestigahan itong si Digong? Yan guys, yan ang laman ng balita ngayon na nagiba yung ihip ng hangin. So, nanawagan kasi itong si Bishop Socrates Villegas ng Lingayen, Pangasinan, napapasukin na yung ICC para mabigyan ng katarungan yung mga naging biktima ng EGK. At gaya ng naman sabi natin, kung wala namang ginawang hindi maganda itong si Duterte, edi maganda yun para malinis ang kanyang pangalan. Pero bakit takot na takot siya? So, yun na nga guys, nag-request na nga na kailangan na papasukin yung ICC. So, sabi kasi ni Boying Remulla, pag-aaralan muna daw. So, kung maalala nyo guys, nung yung stand, yung dati pa, mga ilang buwan lang nakakaraan, yung stand ng gobyerno, including si BBM, sinasabi nila na ikakat na yung communication sa ICC. Wala na dahil nag-withdraw na nga ang Pilipinas dyan, di ba? At itong si Boying Remulla, agad siyang nagsalita dati, no, hindi na natin nire-recognize ang ICC at hindi na rin tayo makikioperate. Ganun katigas at talagang firm ang kanyang sagot nung tinanong siya regarding sa issue ng ICC. Di ba? Dahil ipinagpatuloy nga investigasyon, kaya pinag-usapan noon. So ngayon, nag-iba yung ihip ng hangin guys, na biglang, sige, pag-aaralan. So positive guys. Positive yon na komento. So dahil nga mainit na pinag-uusapan ngayon, mukhang napipresyo na itong si Boying Remulla. At bukod doon, di ba? Sa pag-aaway ni Digong, sa pag-aaway niya sa Kamara, especially itong si Martin Romualdez, BFF ito ni Boying eh. Di ba? Hindi kaya ganon? Kaya napipressure na ngayon ng DOJ. Kaya kung dati talagang sinasabi niya sarado na yung pinto, ngayon unti-unti niyang binubuksan itong si Boying Remulla. Siguro dahil na sa epekto na parang kasi ngayon guys, daldal ng daldal si Digong, di ba? Napansin sa SMNI, laging may patutsada sa gobyerno at nanawagan pa na wag na daw magbayad ng buwis. Di ba parang kumukontra na rin sa gobyerno? Dahil nga binabati ko siyang kamera na corruption daw. Pero nung panahon niya, wala namang ganyan, di ba? Hindi naman siya nanawagan at hindi naman yung nilabanan ang anti-corruption ni Digong. Tapos ngayon, dahil wala sila sa pwesto, at ngayon, dahil nga doon sa anak niyang si Sara Duterte na hindi pinagbigyan. Hindi na pinagbigyan, guys. Pero mabuti naman ang ginawa ng mga kongreso, ng mga kongresista, na ilagay na lang sa national security natin. Ilipat na doon yung 650 million Inday para dahil kailangan talaga naman natin. Alam naman natin na mainit ngayon ng West Philippine Sea at kakabangga lang natin. So ito kasi si Duterte guys, nahuhuli mismo sa kanyang sariling bibig. Di ba? Kasi nga nasabi niya doon sa SMNI na yung intelligence pa niya at confidential fund ginagamit sa pagpatay ng mga kalaban na sinasabi ng gobyerno daw. So yun nagiging matibay na ebidensya yon na sa sariling bibig niya nahuli. At bukod doon, di ba, binantahan din si Franz Castro at mga komunista na papatay nila. So siya mismo nagpahuli sa sariling bibig, di ba? So panoorin muna natin guys, tapos ituloy natin ang ating reaction. Ito, narito na ang balita. Pasok! Pag-aaralan ng Department of Justice ang panawagan ng Makabayan Bloc na payagan ang International Criminal Court na pumasok sa bansa para imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ang panawagan ng Makabayan Bloc matapos na ihayag ni dating Pangulong Duterte sa isang TV interview ang umano'y paggamit nito ng confidential funds para pondohan ang kontrobersyal na war on drugs sa panahon ng kaniyang termino.
Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kinakailangan pang pag-aralan ang legalidad at jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Taong 2018 pa nang magsumite ng notice ang Pilipinas para kumala sa ICC Rome Statute matapos na buksan ng ICC prosecutor ang preliminary investigation laban kay dating Pangulong Duterte na may kaugnayan sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao. Naging opisyal naman ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC taong 2019. So guys, napanood yun, di ba? Anong sabi ni Boying Remulla? Pag-aaralan pa. So positive yun guys. Okay na yun, di ba? Sa dati na talagang sarado yung pinto. Pero ngayon, gaya na sabi ko, binubuksan na unti-unti hanggang sa mabuksan na yan. Kaya pagka lumala pa ang away ni Duterte kay Martin Romualdez sa mga mambabatas sa gobyerno, di ba? Nananawagan nga siya na huwag magbayad ng buwis, ay tutuluyan na ito si Digong. So bukod dyan guys, yung mga Kabayan Black, sina Franz Castro, nagkahain na rin ng resolusyon. Napayagan na yung gobyerno natin na mag-iba ng stand. Kung dati hindi pwede, ngayon baka pwede na. Diba? Na pwede nang buksan. At kapag yan, sinuportahan ng Kamara, at malamang-lamang guys, tingin natin susuportahan yan dahil na binabakbakan ni Duterte ang buong Kamara. Kamara, sinisira niya at binabatikos niya. Kaya pag sinuportahan nila to, mape-pressure ang Department of Justice na si Boying, na alam naman natin, kaibigan na BFF ni Martin Romualdez. Siyempre, kampi-kampi na yan, di ba? Dahil nga sa kakasalita ni Digong, ayan, lumalabas na mukhang papapasukin na dahil ang ICC nag-request pala ng baka pwede na pumasok para ma-imbestiga itong si Digong. So, napaka-importante niyan, guys. Napaka-importante niyan na kakalampagin, pipressurein yung DOJ para makapasok na nga yung ICC. Kailangan, ito na nga guys, yung mga civil society natin yan, churches, kagaya niyan, no? Si Socrates Villegas, nanawagan na, pressure din yan. Di ba? Yung mga Kabayan Black at iba-ibang organization. Pag lumawak to, lumaki to, talagang malamang sa alamang guys, papasok na ang ICC, iimbestigan na itong si Digong guys. Kasi talagang alam naman natin ngayon, kalaban niya buong Kongreso. So, sigurado dyan. So, ito na nga ba, magiging susi yung pagiging pagbakbak ni Duterte sa Kongreso, sa gobyerno, para mabuksan muli ang investigasyon at papapasukin na ng gobyernong Marcos ang International Criminal Court. Alright guys, nandito na naman po. Abangan susunod yung vlog. Thank you very much.